So, magandang buhay mga Lodi. Ngayon ay mag-unbox tayo ng F23 antenna. Ako? Ang hirap naman ang pangalan ng antenna mo. Ewan ko sa kanila. Okay, magandang buhay sa ating lahat yan mga Lodi. Dito na naman tayo, kita-kita tayo. Ngayon Lodi, magbubukas tayo ng antenna which is F23 na UHF BHF. Bali, eto siya Lodi oh. Okay, bago tayo magpatuloy Lodi, batiin nga pala natin yung mga kaibigan natin kabalikat si Bicom dyan sa Aklan Chapter. Magandang buhay po sa inyo lahat dyan mga Lodi. May pinababati rin pala sila. Ito, yung kaibigan natin. Happy birthday sa iyo dyan kaibigan. Ito siya oh. At kung sino man yung nagpabati Lodi, search mo na lang sa messenger mo, siya yung salarin. Okay, magandang buhay at sana marami ka pang birthday dumating Lodi. 73 po dyan. At shoutout din pala sa ating kaibigan si Manong Ed Dicena. Ayan, maraming salamat po Tito Ed sa pagdalaw. Hindi ko po inaasahan. 73 po dyan. Ito Lodi yung antena na sinasabi natin ano. Bali F23 UV siya. Hindi na natin sabihin yung pangalan niya. Kasi hindi naman natin partnership ito. Which is 400 to 470 and 144 to 174. Ito siya Lodi. 50 ohms, less than 1.5, baka nasa 1.3 ito. 8.3 dB yung kanyang UHF, 11.7 dBi naman yung kanyang BHF. Okay? Hanggang 200 watts daw siya Lodi yung kanyang kayang dalhin. Okay, ganun pa man Lodi, silipin na lang natin yung karga rito sa loob. Itong antena na to. Okay? Okay Lodi, ito yung kanyang antenna mask, yung holder. Ito yung kanyang radials Lodi. Ito ay aluminum. Ayan. Ang kanyang radials ay 19.5 o 19 and a half. Ayan. Ito ay aluminum. Yung kanyang radials. Yung iba kasi Lodi nasa 20.5 eh. Si P22 20.5, F23 20.5. Pero ito nasa 19.5 lang siya. Ito yung kanyang radials na tatlo, aluminum siya. Okay? Ito lang ang problema sa kanya Lodi. Ito naman yung hindi maganda sa gantong antena. Itong gantong klaseng antena Lodi, lagi ko naman siyang ginagamit. Sa mga project ginagamit ko naman to. Okay naman siya. Okay yung kanyang performance sa transmit, TX, receive, lalo na sa crossband, okay siya. Pero ang ayaw ko lang sa kanya Lodi, katagalan sa itaas. Ito yung lumuluwag sa kanya. Ayan oh. Napakalaki ng gap niya Lodi. Manifest. Itong stainless niya na holder, itong tube na to na stainless, walang problema yan eh. Kahit stainless siya, walang problema. Ito, aluminum siya na manipis. Ayan. Ito yung gap niya oh. Ayan, napakalaki ng gap niya Lodi, kailangan mo pang sapian yan. Kung minsan, ang ginagawa ko Lodi, pagka nasapian ko dito, yung makapal na simbras pwede dito eh, isapin natin. Pag nasapian ko siyang ganyan, nirerekta ko ng binubutas to, tsaka nire-rivets. O kaya yung tech screw. Pero mahirap butasan to Lodi. Ayan. Pero kaya naman. Barena lang yan, kaya. Ayan. Ito lang problema sa kanya Lodi. The rest, okay na siya lahat. Tapos check din natin mamaya yung loob ng antena, kung ano ba siya, kung solid element ba siya o tube type, mga ganyan. Ayan o.
Pangit talaga yung kanyang holder. Ito lang pangit sa kanya, Lodi. Tapos meron pa siya dito. Kunin mo yung screw doon, anak. Ito pa yung isa, Lodi, na ayaw ko sa kanya, ano. Ayan, oh. Lahat sa kanya kalog. Ayan. Ayan, oh. Talagang maluwag. Pagka nasa taas na to, Lodi, pagka hinigpitan mo to, walang laban to eh, itong kanyang tech screw na to. Gumagalaw-galaw yan. Ayan. Ito lang ang pangit sa kanya talaga. Okay. Sabagay, pwede nating lait-laitin tong antena na to kasi hindi naman hindi naman sponsor sa atin to, Lodi. Pero kung sponsor to ay medyo puro maganda yung comment natin dito, ha. Hindi, joke lang. Joke lang mga Lodi, ha. Okay, diretso na tayo, Lodi. Lodi, may allen rin siyang kasama, ano. Ayan. Tapos meron din siyang nuts. Ayan. Allen nuts. Ayan. Tapos kung minsan, Lodi, ang nagiging problema dito sa loob ng fiber, kung minsan yung nut sa loob nagkukulang. Ewan ko lang kung kumpleto ito ngayon. Check natin. Ito yung base. Ayan. Yung unang elements natin, base. Pangalawa. Ayan. Tapos, pangatlo, Lodi, dulo. So far, okay pa naman siya, Lodi. Pero ang nagiging isa pang problema nito, Lodi, sa katagalan, itong diretsyo na to ng fiber niya, bumabakog yan katagalan. Nakikita ba na? Ayan. Itong diretsyo na to, bumabakog. Ayan. Nagilitas din. Ngayon pa nga lang, Lodi, bakog na siya eh. Tignan natin, Lodi, kung makikita sa camera, ano. Ayan, pansinin nyo, Lodi, ah. Pipihitin ko siya, Lodi, ayan, oh. Ayan, bakog na siya, Lodi. Hindi siya straight, Lodi. Ayan. Hindi kasi siya gaanong flexible, Lodi, eh. Matigas, ayan, oh. Pero matibay. Hindi kagaya ng F23 na yung mga diamond natin, medyo flexible siya. Ito medyo matigas talaga. Ayan. Okay. Tapos ito yung unang element sa taas, Lodi, ah. Dulo. Check din natin tong isa, kung ganoon din. Konti lang, hindi siya straight, ano. Mayroon lang sang laro ng konti, Lodi. Okay, sa loob na tayo, Lodi. Check na natin yung mga karga niya sa loob. Kung solid ba yung mga elements na ginamit. O yung mga rod. Okay? Okay, Lodi, ito yung unang elements natin sa taas. Parang solid naman siya. Ito. Pero ito, Lodi, sigurado ako tube to, hindi to solid. Ito lang mga solid sa kanya, yan. Ito, hindi rin solid to. May butas yan. Kita ko na, Lodi. Ayan, oh. Ayan siya, Lodi, oh. Ayan. Kaya katagalan sa taas to, Lodi, na bibitak yan. Kasi nakapagbukas na rin ako ng ganito, matagal sa taas. Ito, nagka-crack to. Nahahati, parang kawayan. Hindi naman tinamaan ang kidlat. Meron din siyang capacitor pala, Lodi, which is
Ayan Lodi, kung nakikita nyo, 3 kV. Okay. Okay, ang haba ng kanyang elements Lodi ay 58.5 inches. Okay? Naisama na rin itong mga facing coil niya. Ayan. Ito rin. Naisama na rin yan. Tapos isang capacitor. Okay? Tapos na tayo dyan Lodi sa bandang taas. Balik na natin at yung pangalawa naman. Pangalawa Lodi o kaya pang gitna. Okay Lodi, solid naman tong rod. Ayan. Tapos yung sumunod, tube na naman siya Lodi, hindi siya solid. Yung capacitor niya Lodi ay 500 volts. 500 Victor. Ayan, 500 Victor, 500 volts. Ito, tube uli, hindi siya solid. Ayan. Tapos meron siyang loading coil. Ayan. Maganda pang homebrew siya Lodi. Pagka may mga sirang ganitong antena, maganda pang homebrew ito. Itong kanyang loading coil. Check natin Lodi kung tunay na tansong dilaw itong mga to. Kuha lang tayo ng magnet. Okay Lodi, sa pag-trace naman, anak ko po, pambihirang bansa Lodi. Hindi siya dilaw. Ito ay asero Lodi. Asero tong kanilang ginamit na loading. Ayan. Asero to. Nagkukubli lang ito sa kulay ng dilaw na tanso. Ayan. Okay, pagka nabura yung kanyang coating na tansong dilaw, prone na ng kalawang yan. Yan ang katotohanan yan Lodi. Oras na nadikitan ng magnet yan. Yung mga dugtungan okay naman. Meron naman siyang nuts, hindi naman nawawala. Nakakabit pa rin. Okay. Ito tunay. Ayan. Hindi siya dumidikit Lodi. Tunay din to. Tunay din siya. Ayan o. Okay. Okay, ang haba naman niya Lodi ay 5 feet Lodi. 5 feet yung haba niya hanggang dito Lodi. Sa may dugtungan, okay? Pero ito, dismayado ako, ayan o. Sa may loading coil. O piecing coil kung tawagin. Alin lang sa tawag Lodi, maraming tawag dyan eh. Ali, babalik na natin siya Lodi. Dito na tayo sa may puno Lodi, ayan. Kailangan natin ng allen rin na mas malaki para mabuksan to. Ito hindi kakasya Lodi, ano. Pang elements lang to o para sa mga rad lang.
Okay, para naman dito Lodi sa loading coil niya. Ito yung mga ginamit nilang capacitor Lodi, oh. Nag-cross siya. Para sa positive, ito siya, papunta dito. Ayan, gumamit sila ng... Para sa BHF siguro ito Lodi, ayan. BHF yan. Kasi nandito na siya eh. Ang ginamit nilang capacitor ay 6R2. Hindi natin sure kung anong kaparehas na value niyan, 6R2. Tapos para naman dito sa kabila, which is UHF siguro, ang ginamit nila ay 100. Di natin sigurado kung ano yung value niyan, Lodi, ah. Search na lang natin sa susunod. Tapos yung ikot ng coil, ito, umpisa tayo dito. 1, 2, 3, 4. Okay. Itong unang baitang Lodi, sigurado ko hindi na naman solid to. Subukan nating pitpitin Lodi, ah. Okay, napitpit siya Lodi, ayan, oh. Ayan, na-UP siya Lodi, kaya hindi solid ito. Ayan. Okay, sumunod. Ayan, meron na naman siyang pacing dyan. Sumunod, ito. Hindi na naman siya Lodi solid. Kaya ingat-ingat Lodi. Ingat-ingat pagka naggawa kayo ng ganito o nag-assemble kayo ng ganitong antena, F23. Pagka nabayok-yok na ganyan Lodi, oh, ayan, ingat-ingat. Pumuputok to Lodi o nayuyupi. Ingat-ingat Lodi. Ayan. Kaya kailangan nakapatong lang na ganyan. Okay, meron na naman siyang mahiwagang pacing uli. Bali dalawang pacing siya. Meron sa gitna, meron dito sa unang baitang. Ayan. Bakal pa rin, asero pa rin. Nagkukubli pa rin sa kulay ng dilaw na tanso. Ayan. Ito na yung dulo niya Lodi. Ayan. Check natin yung kanyang coil. Okay naman siya Lodi. Meron lang konting ayan, oh. Konting dikit-dikit pero sa bakal na siguro yan sa loob. O kaya itong mga paa ng capacitor. Ito yung nadidikitan niya, oh. Ayan, oh. Sa mga ganitong klaseng antena kasi Lodi na dinidikitan ng magnet, ingat-ingat lang tayo pagka na-prone ito sa mga basa o sa moisture. Talagang kinakalawang itong mga to. Wala tayong mapapakinabangan bandang huli. Kaya pagka nagkabit kayo nito, doblehin nyo yung mga rubber tape, mga ganyan, para hindi lang pumasok yung moisture o yung tubig. Okay? Ang total naman na haba nito Lodi, mula sa thread ng PL259 ay nasa 6 feet na siya Lodi. Ayan, oh. Mula dun na yan sa dulo. Okay? Okay, yan na yung kabuuan niya Lodi. Sa mga gusto mag-abil Lodi, wala namang problema. Ginagamit ko rin yan. Yan. Yung
mga ganyang antena, ginagamit ko rin. Saka mura pa, malakas naman siya. Ayan. Hindi naman kayo mapapahiya sa binibigay niyang lakas. Dual band pa siya. Sa crossband, hindi siya bingi. Yun nga lang, pinakita ko lang yung mga ibang sa nadidikitan ng magnet, sa mga nakatubog, yung mga nakakubling akala natin tanso pero hindi pala. Pinakita ko lang naman yung mga yon. Okay, ang total palang haba nito, Lodi, pagka pinagdugtong-dugtong na silang lahat, umaabot siya ng 5.275 meters. Yun naman ang sabi, Lodi, sa papel. Ito siya, Lodi, oh. Ayan. Hindi ko na ipapakita yung pangalan, Lodi, kasi hindi naman natin partnership to eh. Ayan. Sa mga gustong mag-avail, Lodi, marami yan sa online. Hanapin nyo na lang po YouTube V F23 ganyan. Okay naman siya, pang budget meal, mga ganyan. Okay, bago tayo magtapos, Lodi, sa antena na to, batiin natin yung ating mga kaibigan. Sansego Electronics, shout out kabsat, magandang buhay po dyan, sa magaling na technician yan. Si Sansego Electronics. Jojo Kunanan, shout out, magandang buhay, Paps. 73 po dyan. Cordstech, shout out, magandang buhay. Isa ring technician siguro ito, yung kaibigan nating Cordstech. Magandang buhay, Paps. At 73, yung mga kaibigan nating Filipino tech vlogger dyan, supportan natin, Lodi. Eka kanila palitan tayo. Kung ano man yung nakasubscribe sa akin, subscribe nyo rin sila. Baka yung mga content nila, Lodi, nawala sa akin, nasa kanila. Kaya supportan natin sila, mga Lodi, yung mga kaibigan nating tech vlogger dyan, na Filipino tech vlogger. Okay? At shout out Elton Jan Kabantugan, shout out, magandang buhay, Paps. 73. Kaibigang Lep Vicky, shout out, magandang buhay, Paps. 73 po dyan. Jenny G, shout out, magandang buhay. Hilal Maruhum, shout out, magandang buhay. Roberto Valderrama, shout out. Hernani Sanchez, Gomer Almarin, shout out. Lloyd Whiskey, shout out, magandang buhay. Bayani Cruz, Reynolan. Kaniki Ken, shout out, magandang buhay. Jose Goldfinger, Tito Augusto Lagasan, shout out. Roberto Valderrama muli. Tito Doc Magay, shout out, magandang buhay. Dante Masbate, shout out, 73 po dyan. Ray Rubio, shout out. Jomar Calicot TV, shout out, magandang buhay. Emil Christian Prani, shout out. Jong Ampatin, supportan din natin si Tito Jong Ampatin, may YouTube din to. Nal Bruce, shout out, magandang buhay. Nel Lugo, shout out, magandang buhay. Okay, hanggang dito muna, mga Lodi, 73. At mabuhay ang magraradyo. Thank you.